Araw ng Sabado at Linggo, walang pasok. Ang magkakaibigang ito ay nagtutungo sa isang masukal na lugar. Hindi sila basta gumagala lamang. Narito kasi ang impukan ng kanilang pinagkukunan ng pera. Dala ang mga sakubag at mahabang kawit, ang kanilang pakay, tangbo. Nakilala ko ang magkakaibigang kabilang sa mga taong kumukuha ng tangbo sa masusukal na lugar. Ang araw ng Sabado at Linggo ay araw ng pagpapahinga at paglalaro ng mga mag-aaral na kabataang katulad nila. Ngunit sa mga araw na ito, biyaya kung maituturing sa mga batang katulad nila na desididong kumita. Bawat pagpunta niyo sa tangbo, nakakailan kayo ng benta? 1,000. 1,000. Ilang oras yun na pagtatrabaho? 4 na oras? Bawat isa sa inyo, 1,000, ganun? Depende kung daan mo. Hindi kalayuan sa kanilang barangay ay natatanaw ko na ang kanilang pakay. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na kaming manguha ng tangbo. Ang tambo ay isang uri ng matangkad na damo o halaman na kabilang sa pamilya ng grasses. Karaniwan itong tumutubo sa mababang lugar, sa tabi ng ilog, sapa o bahaing lupa. May dalang panganib ang lugar na kanilang tinatahak. Hindi alintana ang kanilang tinatapakan, masukal at delikado sa makamandag na mga nilalang, bubuyog, ahas at marami pang iba. Ngunit sa kagustuhan nilang makaipon ng marami para sa pera, hindi alintana ang hirap sa mga batang katulad nila. So paano yan? Lahat ng nakukuha nyo, isa lang. Kumbaga, yung bayad, paghati-hati na lang kayo. Ah.
Sa mga panahon ng tag-ulan, minsan binabaha ng lagpas tao ang lugar na ito. Kahit baha, kung may mga bulaklak ang tambo, wala silang pagpipilian kundi suungin kahit delikado ang lugar na ito. Si John Rex ang pinakabata sa kanilang samahan. Ang masukal na lugar ay hindi alintana para sa kanya. Bali, dalawang sako lang yung ano nyo. Dalawang sako lang. Kapag napuno yan, Marapit na dito. Dua. mga 1,000 na. So, titigil na kayo. Uwi na sa barangay. Okay. Habang si Ronnie naman ay walang suot na buta, sapatos o tsinilas man lang. Kadalasang tag-araw o mga buwan ng Pebrero hanggang Mayo ang panahon kung kailan inaani o hina-harvest ang mga bulaklak o bahagi ng halaman ng tambo. Katulad nila, maraming tao ang pumupunta dito para manguha ng tambo, kaya kakaunti na lang ang kanilang nakukuha. Mapanganib o masukal man lang isang lugar, kakayanin para sa kanilang pangarap. Sa mga nakalipas na araw, may isang taong binawi ng buhay dahil sa pangunguha ng tambo. Makalipas ang ilang oras, pagod na ang magkakasamang ito. Kaya mas minabuti nilang magpahinga muna. Sa aking nasaksihan, mainit at nakakagutom ang pangunguha ng tambo. Kaya hindi alintana sa kanila ang hirap, ngunit sa mga taong mahina na ang katawan at may karamdaman, ito ay maaaring maging buhay ang kapalit. Dahil sa dami ng tao nang umaasa o kumukuha ng tambo, mahirap nang mag-ipon kapag mag-isa ka lamang. Kaya naisipan nilang bumuo ng grupo at nagtutulong-tulong sila para mas malaki ang kita. Ilang sandali pa ay napansin nila na kunti na lang ang tambo sa area na ito. Kaya nagdesisyon sila na lumipat naman ng ibang lokasyon. Ulang na? Sa nakalipas na taon, sinubukan kong sumama ngunit sa ibang grupo na kumukuha ng tambo. Ngunit mataas ang baha sa mga panahon na iyon kung saan naghahalo ang mga insekto, ahas at delikado sa mga tulad namin. Marami ang kagat sa aking katawan tulad ng mga hantik at iba pa, kaya hindi ko tinuloy at nagsit na lang ng ibang schedule. Ang lupang bakante na matalas ang mga damo ngunit matatagpuan pa rin ang mga payak na tambo na yumuyuko ay nagsisilbing matatag na kaibigan at tahimik na pag-asa ng mga binata. Na kahit sa gitna ng masukal na kapaligiran ay tinitiyak nilang may silbi at pakinabang ang kanilang pagsisikap at pagtitiis. Ayon sa kanila, hindi pa daw sapat ang kanilang nakuha,
Kaya nagdesisyon sila na maghanap pa ng lugar kung saan sila ay makakarami. Ito ang kahit, ang kanilang ginagamit panungkit sa mga bulaklak ng tambo. Bandang alas 11 ay tumigil na sila sa pangunguha. Gutom na at pagod na sila. Kaya iba naman ang kanilang trabaho. Hindu kung tawagin sa kanila ang mano-manong pagkukuha ng mga dahon dito. Isang proseso kung saan nililinis na ang kanilang mga bulaklak. Pagkatapos ng paglilinis ay mano-mano naman itong binibilang ni John Rex. Ang hilaw na tambo ay nabibili o ibinebenta nila sa halagang 60 pesos ang 100 o isang gatos o 100 na piraso. Dahil matagal na silang kumukuha, alam na nila kung ilan ang kanilang kikitain sa dami ng kanilang naiipon. Ayon sa kanila, aabutin daw ng 1,000 pesos ang halaga ng kanilang naipon. Ngunit mainit na at hindi na sila nagpatuloy, kaya ang nagdesisyon sila na bumalik na sa kanilang tahanan. Ngunit pagkarating sa kanilang barangay, agaran itong ibinilad dahil pinag-iisipan pa nila kung ito nga ba ay gagawin nilang walis tambo o ibibinta na pagkatapos ng pagkuha. Pagindok ko na ito. Maliban kaila John Rex, Ronnie at Nilmar, marami din ang kumukuha ng tambo sa kanilang lugar at sila din ang gumagawa ng walis tambo. At dito ay nakilala ko rin ang binatang gumagawa ng walis tambo. Since 2022 nung natuto akong gumawa ng walis tambo kasi yung papa ko ay gumagawa. Mula noon, ito na lagi ang pinagkakaabalahan ni Nimar bilang panganay. Tumutulong siya para magkaroon sila ng karagdagang panggastos sa kanilang pangangailangan sa bahay. Nung nagkaroon si papa ng sakit sa kanyang katawan na tinatawag na appendix ay nag-stop muna kami sa paggawa ng walis tambo. Katapos nun, sinugod namin si papa sa Tacloban. Na-admit siya doon at lumipas pa ng Pasko tsaka New Year before siya maoperahan. Mula sa pangunguha hanggang sa paggawa, mabusisi at pinong-pino ang pagkakatrabaho. Si Nimar ang panganay sa kanilang magkakapatid, kaya sa kagustuhan niyang makatulong sa kanilang pamilya ay naisipan niya munang huminto at hindi magpatuloy sa kolehiyo para tumulong sa paghahanap buhay. Nung ginawa namin ni mama, gumawa kami ng walis tambo para sa pambili ng gamot para kay papa, para gumaling. Sa kagustuhan niyang makatulong sa kanilang pamilya, ang lahat ng kinikita sa kanilang paggagawa ng walis tambo
mga gastusin sa bahay at sa pangbaon-baon ng mga aking mga kapatid sa pag-aaral nila. Pangarap ni Neymar na makapagtapos sa pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit ayon sa kanya, hindi raw sapat ang kita o income ng kanyang mga magulang para mapag-aral o matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Umistop muna ako sa pag-aral ng college kasi gusto ko muna tumulong sa aking pamilya para makatulong man din sa gastusin sa bahay kasi yung hindi sapat yung sahod ng aking magulang para sa pantustos sa mga bayarin dito sa bahay. Ang mga kamay ni Neymar na minsan pinangarap humawak ng panulat para sa kanyang pangarap ay ngayon nakasanayan na ang haplos ng bambong hibla ng walis tambo. Bawat galaw ng kanyang mga braso ay may bigat na responsibilidad, isang mabigat na pamana na inabot sa kanya nang biglang magkasakit ang kanyang ama. Ang halimuyak ng tuyong tambo ay humahalo sa pawis palatandaan ng umaga hanggang takip silim na pagtatrabaho upang may maipambili ng pagkain at gamot. Sa bawat pagtiklop at pagtatalin niya sa walis, may kurot sa puso. Ang pangarap ay pansamantalang nakatabi, ngunit ang pag-ibig sa pamilya ay mas matibay kumpara sa anumang hawak niya. Bawat hibla ng kawayan, bawat piraso ng tambo, at maging ang bawat pulgada ng matigas na steel wire ay hindi lamang mga bagay. Dati ang mga wire ay naghihiwalay, nagdudulot ng pilay at sugat sa mga kamay na nasanay na sa lambot ng tambo. Ngunit ngayon, sa isang makabagong pag-iisip, ang mga sirang kawad ay muling binigyang silbi, hindi bilang panggulong hawak, kundi bilang sinulid na nagbubuklod. Ang pagsasama-sama ng kawayan, tambo, at bakal ay lumikha hindi lamang sa mas matibay na walis, kundi sa mas matatag na komunidad. Ayon kay Neymar, kung silang lahat sa magkakapatid sa kanilang pamilya ay sabay-sabay na nagtutulungan sa paggagawa ng walis tambo, sa isang araw ay kaya nilang makagawa ng 100 na pirasong walis tambo. At bawat walis na kanilang nagagawa ay nagkakahalaga ng 200 pesos hanggang 250 ang bawat isa.
kami. Oh, Rider naman lang kami na public. Ang bawat piraso ng walis tambo na hawak ng mga batang ito ay hindi lamang kasangkapan sa paglilinis, kundi simbolo ng kanilang sukdulang tapang at pag-ibig sa pamilya na isinasabuhay. Ang aral ng edukasyon ay gantimpalang dapat ipaglaban, kahit pa may kaakibat na panganib. Sa bawat hibla ng walis tambo na kanilang hinahabi, hindi lamang kita ang kanilang tinitingala, kundi ang matibay na pag-asa na ang kanilang likha ay magiging sandigan ng lakas at dangal ng kanilang amang nagpapagal. Ang binatang tulad ni Neymar ay isang tahimik na patunay na ang pagiging malikhain ay isang pinakadalisay na anyo ng pag-ibig at pagtulong sa pamilya. Mula dito sa Barangay Sapinit, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV
discoveries, history, explore, and docu network.